Hi guys! Welcome back to our channel! Hey. Hello! Ayan, by way of an update, ayan, pupunta tayo ngayon sa downtown dahil kailangan naming kunan ng SIN si Zion or ng social insurance number. Ayan, baka magtaka kayo, magtatrabaho na ba si Zion? Kasi commonly, yung SIN ay nire-require lang sa mga nagwo-work like 18 years old and above. Pero kasi ngayon ay syempre nasa investing journey tayo. To open an RESP para kay Zion ay kailangan ng SIN. So ano nga ba yung RESP? So Registered Education Savings Plan. So, from the word savings, no, pwede tayong malito na pang-save lang siya, pero technically, pang-invest din siya kasi hindi mo lang ipi-place yung money mo sa account na yun, yung RESP account mo, pero you have the chance to invest those money. Yan, kung depende kung ano yung risk appetite mo, kung saan mo gusto i-invest like stocks, ETF, yung GICs, yan, depende yan sa'yo. So, dapat talaga pag-aralan mo yan. So, kami ay more into ETFs kami mag-i-invest. So, naisip kasi namin na, syempre, dadating din yung time na mag-aaral si Zion ng college, post-secondary education. So, ito, long-term, yung RESP, kasi kapag contribute tayo ng at least 2,500 dito per year, bibigyan tayo ng government ng 20% of that, which is $500. So, libre yun guys. So, free money. Pero syempre, may kondisyones. Ayan. So, hindi yun ibibigay ng basta-basta. Syempre, since yung account na i-open nga natin na RESP ay para sa education ni Zion, magagamit lang natin yun kung mag-aaral si Zion in the future. Kasi, if ever hindi niya ituloy ang pag-aaral, yan, wag naman sana. Pero if ever lang hindi matuloy yung goal ng savings mo na yon, hindi mo makukuha ang government grant na yon. Parang pamula umpisa. Ang makukuha mo lang yung contribution mo. So, pwede naman yan, kunwari, 1,000 for in 1 year lang yung kunwari afford mo. So, ang itatapat ng government nun ay 20% of 1,000. So, compute tayo, nasa $200 yon, imbes na $500. So, you have until like 17 years old yata, yan ba, para makapag-ipon para dito. And then, yung maximum limit na pwedeng ibigay sa'yo ng government ay $7,200. So, free money na yun, no? Pero hindi niya ibibigay basta-basta yun. Kapag may ilalagay ka lang sa RESP, doon ka lang bibigyan ng government. So, kunwari, for this year, wala kang inilagay, di wala kang government grant or yung CESG, kung tawagin. So, maganda na maumpisan ngayon. Kasi, kunwari, last year, hindi kami nakapag-start ni Alvin. Yan, para kay Zion. Pwede kang carry over, yung parang one contribution room, pwede namin gawin na instead of yung max na 2,500 lang for this year, isama namin yung last year na hindi na nahulugan si Zion. So, $5,000 yun. And up to $1,000 yung pwedeng ibigay or i-match na 20% ng government. Ayan. So, hanapin nga natin yung tawag doon sa part ng government. So, may tawag kasi sila doon Yun nga, Canada Education Savings Grant. So, CESG. So, kami guys yun nga, nag-open na kami ng account sa Wealthsimple. Pwede kayo pumunta sa mga banks nyo kung doon kayo comfortable. Pero kasi, when you make an investing na, ayun, magkakaroon na kayo ng charges. So, naisip namin kung kami yung mag-i-invest doon sa money na ilalagay namin sa RESP account, maganda sa Wealthsimple kasi wala kang commission fees. So, kung ilagay mo man yan or i-trade mo somewhere, hindi ka ma-charge ng mga commission or bank charges. So, alam ko kasi pag mga banks, nasa $9 to $10 yung mga commission fees. So, bawat move mo ng trade or ng ETF, ayan,
mababawas yun sa account. Syempre, gusto natin yung walang charge. And yun nga, maganda yung Wealthsimple. So, kung gusto nyo rin mag-open ng account ay sa Wealthsimple para makapag-create din kayo ng RESP for your child, ayan, merong link sa description box below, and pag ginamit nyo yung link na yan, makakakuha kayo ng $25 na bigay ng Wealthsimple. Yan, as long as you deposit $1 sa inyong account. And then, another thing na naaral din natin, sa RESP, ang total contribution limit niya ay nasa $50,000. Pero, syempre, up to 7,200 lang yung kaya ibigay ng government. So, pwede ka na mag-stop once na maximize mo na yung government matching para dun ka na mag-invest sa other registered accounts mo like TFSA and then RRSP bago ka bumalik ulit dito kasi nga marami pa namang contribution room. So yun guys, no, ang nakakapag-engganyo lang talaga sa amin na mag-open ng RESP for Zion is syempre yung government matching na 20%. So, saan ka pa makakakuha ng 20% return agad? Yan, ilalagay mo lang yung, for example, 2.5 mo, bigyan ka na agad ng government ng $500. So, kung saan kayo nag-open, ang tawag doon kasi promoter. So, kung si Wealthsimple ang promoter ninyo, sila na yung mag-aasikaso to process yung sa 20% na kailangan mai-add sa account nyo. Kung nag-open naman kayo sa TD, yung TD yung mag-aasikaso para mai-add sa account nyo yung additional $500. Yun. That's per year. Until ma-reach nyo yung maximum limit na ibibigay ng government, which is $7,200. So, i-maximize nyo guys, ang i-maximize yung 2.5 per year per beneficiarya. Pero kung marami kayong anak, syempre, ayan, tig to 2.5 sila. So, you can create an individual account for them. Yan, kaya kami ngayon, hindi ko pa ma-finalize yung account ni Zion kasi nga hinihingan kami ng SIN. Ever since naman nung nag-land kami dito sa Canada, walang SIN si Zion. So, yung parents lang, kami lang yung nabigyan ng SIN. Yan, doon sa downtown nung nagpa-process kami. Kaya ngayon, babalik tayo sa downtown. Ang pangalan ng building nun ay Harry Hayes Building. Yan, hopefully, makuha agad natin. So, pwede rin naman mag-process online ng SIN. Pero kasi, with the Canada Post strike, hindi namin alam kung kailan dadating yung document. So, binabuti na lang namin ngayon na lang para at least makuha na natin agad. And yan, makapag-start na tayo ng investing sa RESP. Alright, so nata-traffic pa tayo guys. Ayan o. Kasi ano yun, medyo mag-rush hour na. Parang may crash ba? Wala naman. Wala naman. Mag-rush kasi hour may lang. ginagawa kasi dito, diba? May mga construction. Dito, kaya traffic. Ayan, so medyo nata-traffic tayo. Ayan, we're going 10 kilometers an hour to 15 kilometers an hour. So, mamaya na lang ulit, guys. Ayan na, guys. Welcome to downtown Calgary. Mainit na. +8 na. Ayan, oh. Kailangan mabilis ang baba to. Oo, kasi 10 minutes na lang ay magsasara na. Akala ko kasi 4:30 or 5 ang closing, yun pala 4 PM. So ito na guys yung Harry Hayes Building. Ayan, diba? Hanap lang kami ng parking sa kanan. A few moments later. So guys, ayan. Mission failed tayo. Kasi nakaabot naman tayo. Like, ano pa naman, 3:55. So, open pa yung door, kaya lang at capacity na raw sila. So, ibig sabihin, madami ng tao sa loob. So, yon, sabi sa akin, nung nakapunta nga ako doon, dahil puno na, ang dami pang tao ha, siguro humahabol sila after the holiday. Ayun, balik na lang daw, kinabukasan, or do it online na lang. So, since syempre may pasok naman tayo bukas, i-online ko na lang yon. Kaya lang, yun nga nagtanong ako kung on time pa rin ba yung pagme-mail nila or wala na bang service disruption ng Canada Post. So, sabi nila back to work na raw ang Canada Post nung nakaraan.
Kaya expect na wala daw delay. So yan, i-online na lang natin. Nakatry na rin kaming mag-process ng SIN dati ni Alwin online nung kailangan siya i-renew. So ngayon for Zion, try natin kung papaano yon. I-applyan natin si Zion ng bagong social insurance number. Ayan, so mahalaga yan kasi October na ngayon. Yung contribution room mo kasi per year, yan, masasayang. So, 1 year lang yung pwede mong i-carry over sa susunod. So, kung maka-miss ka ng 2 taon or 3 taon, 1 year pa rin. Yan, yung pwede mong i-backtrack. Yan. So, mag-i-start yung accumulation for our ESP upon birth ng bata. Pero kasi since si Zion hindi naman dito pinanganak, yan, mag-start siya nung pagdating namin. So, yun, even if nakarating kami dito ng 2022, ang contribution limit lang or yung parang maximum amount na pwede naming mai-contribute ay up to $5,000 lang. Yan para makakuha ng maximum $1,000 na matching from the government. Alright? So, ngayon, punta muna tayo ng Wahing since nandito na rin tayo sa bandang taas. No? It's been a while na 2 months? magto 2 months na yata since na last kaming nagwahing. So ngayon time to restock ng mga baboy, manok, yung mga ganon. Tapos sabi ko nga kay Alvin, wag kalimutan yung giniling. Last time kasi nakalimutan niya yung giniling. So yan. Ayan na, ito. Ang ganda dito ng downtown, no? Yan, kitang-kita mo yung view. Diba? Pero parang mas marami pa ring building sa BGC kaysa sa downtown ng Calgary. Ayan. Siyempre, ano lang naman to, developing city pa rin. Kapag sa Vancouver ka pumunta yon, panalo din yon. Tsaka sa Toronto. Alright, so mamaya na lang ulit guys. Ayan guys, nandito na tayo sa Wahing. Si Alwin na lang yung bababa at mamimili dahil tulog dito sa car si Zion. Ayan, para na rin hindi tayo makasigip sa loob dahil maliit lang din kasi to eh. So, ayan. Antayin na lang tayo. Pinadalhan ko na ng cash si Alwin. Ayan, kasi mas prefer nila dito cash or debit. Para may freebie ka na chicken skin, buto-buto, or atay. Ayan, malaman natin kung ano yung freebie ngayon. Ayan na guys, si Alvin, palabas na. Mga ilang supot to ha. Medyo matagal siya dong nakapila. So marami kasing pinapagiling at nag-request tayo ng giniling. Ayan na si Alvin sa likod. So ayan no, Wahing reveal. Nakamagkano ka boy? $86. $86. Di ba na yung coins lagay? Pang car wash? Yan na naman siya sa Queen's Coins. Yes. $1. Ayan. Yan. So, yung 86 na yan, guys, siguro good for 1.5 months na namin yan. Ano yung mga pinagbibili mo? Yeah, syempre, yung as usual, Baboy. shoulder, yes, dinalawa ko na. Kasi, kasi yun eh, per ganun kasi yung kukunin mo siya. So, bitin sa amin yung isang ganun. Tsaka nga, mahirap yung bumalik. So, dinalawa ko na. Tapos, pork chop, syempre. Okay. Isang ganun lang na pork chop. Tapos, pata ulit. Bumili ako. Okay. Tapos, yung giniling nila, isang plastic na rin. Hindi sila pwedeng alam mo yun, kakalahati yun. Okay. So, umabot ng 4 na kilo ata yung Pwede na giniling yun. mo. Oo. Tapos, wings, Ilan? 2 pounds lang. Bakit ang liit? Marami na rin siya eh. 2 pounds? Mm. Maliit lang yun ha. Madami 1 kilo lang yun. Okay, tapos yung yung Thai, bumili na ako, 6 na piraso. Lalaki kasi eh. Ganyan no? Ako, konti naman ng manok mo. Marami pa tayo dun eh, na manok eh. Yan ang request ko kasi sa kanya. Manok. Huwag mo kalimutan kasi nga, yun yung mga kaya kong lutuin. Yeah, so yun, lahat yun. 86 na lahat yun. Okay, pwede na. Yeah. Yan, kasi syempre, may iba pa naman tayong mga binibiling mga food. Oo. So, kaya ngayon nga, after nito, pupunta pa kami ng Walmart. Yan, para sa mga ibang bilihin. Kasi yun, itlog, yung mga ganun. Kailangan namin yun.
Tsaka gulay na rin. Ayoko na rin muna pumunta dito kasi sa Freestone. Although ano dyan kasi Marami-rami tsaka mura. limited, limited din kasi minsan yung gulay eh. Okay. Kaya siguro sa Walmart na lang para isang isang way na lang kami. Alright. Yan, Let's okay. go. Ayan guys, no, mukhang dito na muna natin tatapusin ang vlog na ito. Since nga hindi tayo nakakuha ng SIN kanina, ay online ko na lang. And sa mga susunod na vlogs, tayo mag-update sa inyo once makuha na natin ang SIN ni Zion. So yeah, I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. Yan, tirik na tirik ang araw dito ngayon sa Calgary. So +8 na pero malamig ang hangin pero tirik ang araw. So yun lang. We'll see you again on the next one. Peace!